Bukod po sa EDSA Bus Carousel, posible na rin magkaroon ng busway ang ilan pang major roads sa Metro Manila. Kabilang po dyan ang Espanya Boulevard at Quezon Avenue. Ang ilang motorista may agam-agam naman sakaling matuloy ito. Balitang hatid ni EJ Gomez. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation o DOTR ang posibleng paglalagay ng bus rapid transit o busway model tulad ng sa EDSA sa iba pang malalaking kalsada sa Metro Manila gaya sa Quezon Avenue sa Quezon City at Espanya Boulevard sa Maynila. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, layo ng pamahalaan na magkaroon ng maayos na sistema ang mga bus para sa mga commuter, lalo na sa mga estudyante sa mga naturang lugar. Pabor dyan ang delivery truck driver na si Limuel na 2 oras bumabiyahe araw-araw mula sa Montalban, Rizal, papasok sa kanyang trabaho sa Quezon City. Di na raw siya mahihirapan sumakay kung may busway. Okay lang po sa mga commuter namin para mas mabilis at hindi sagabal yung mga bus sa kalsada. Masyado po kasi traffic kapag lalo na sa aming commuter, nasasagabal kami sa kalsada. Ayos lang din daw para sa commuter at delivery rider na si John Wayne ang planong busway sa Espanya Boulevard at Quezon Avenue. Yun nga lang, baka raw mas lalong tumindi ang traffic kung mababawasan ng lane para sa mga private vehicle. Okay naman po para may magandang daanan ng busway. Para hindi siya hassle pagka magko-commute kasi marami pong jeep, ganon. Hassle po, pero kung sa rider po, hassle. Hassle po kasi makakainan ng isang linya. Pagka rush hour kasi ma'am, ang daming nagsisiuwian kaya matatraffic. Sabi naman ni Alberto at mga kasama niyang tricycle drivers na nakapila sa Welcome Rotonda, baka mawalan sila ng daanang malulusutan kapag nagkaroon ng busway. Pabor naman po kasi para sa kagaganda rin ng lugar yan eh. Ang problema, yung tricycle kung po pwede pa kami makalusot. Kasi yun lang naman ang way namin, yung U-turn dyan eh. May ginagawa na raw feasibility study ang DOTR sa panukalang Espanya Quezon Avenue busway system na inaasahang matatapos sa susunod na taon. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa panibagong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kausapin po natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Connie, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Saan-saan nga ho ba magpapaulan itong bagong low pressure area natin? Tama, Connie, may na-monitor nga tayong bagong low pressure area at kanina alas 8 ng umaga ay nandito sa may coastal waters ng Pangasinan area at inaasahan na magdudulot ito ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dito sa Metro Manila, sa Central Luzon, sa lalawigan ng Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Calabarzon, Oriental Mindoro at Marinduque dahil nga dito sa trough ng low pressure area na to. Malakas ho ba ito o talaga hong pabugso-bugso lamang? Well, sa ngayon, Connie, malit naman ang chance maging bagyo nito pero kung makikita nga natin sa ating pinaka-latest satellite imagery ay talagang yung makakapal na ulap nito ay tumatama dito nga sa kanluran or nakararaming bahagi ng Central and Southern Luzon area. Kaya sana mga kababayan natin yung mga pagbugso-bugsong ulan ngayong araw, hindi lamang sa Metro Manila, kundi doon nga sa mga nabanggit nating mga karatig lalawigan. Ano ho ang ibig sabihin kapag mabilis na nalulusaw yung LPA pero agad ding nagkakaroon ng panibagong LPA sa loob pa rin ho ng ating Philippine Area of Responsibility? Well, Connie, kasi yung minonitor natin during the last 24 hours ay nandito na sa may bandang Southern Luzon area. So, yung previous LPA na binabantayan natin, nagkaroon ng interaction with the land mass, nabasag yung kanyang sirkulasyon, yung organization nito, yung kaulapan nga nito na hindi pa ganun ka-organize dahil nga nagkaroon ng interaction sa mga land mass ay tuluyan ng nalusaw o nag-dissipate. Subalit, may mga kaulapan dito nga sa West Philippine Sea, sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon area na dahan-dahan naman nag-consolidate at nabuo at ito nga yung panibagong low pressure na binabantayan natin sa ngayon. Bagamat sabi nyo nga kanina, maliit yung chance na maging bagyo nito. Pero normal ba na nasa kalagitnaan na ho tayo ng taon pero parang wala pang mga bagyo, maliban sa Auring na dumaan po sa ating Philippine Area of Responsibility? Ano ho ba ang nakikita nating paliwanag dyan? Yes, Connie, from time to time nangyayari dito sa atin na bagamat nasa neutral climate condition tayo, minsan latter part of the second half nagsisimula yung panahon ng bagyoan dito sa ating bansa. So nangyayari ito occasionally, normal po ito, subalit
Ito nga, pag nagkaroon naman tayo ng mga bagyo, posibleng sunod-sunod naman yung mga raranasan natin. Kaya sa mga kababayan po natin, dapat continuous monitoring sa mga pinapalabas na anunsyo ng Pag-asa regarding mga potential na bagyo or maging mga regular weather system na pwedeng magdulot nga ng pag-ulan, lalo na ngayong panahon ng pasukan. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi dito sa Balitang Hali, sir. Maraming salamat din po at magandang umaga. Yan po naman si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Ito ang GMA Regional TV News. Sa gitna ng pagbabalik eskwela, doble ingat ang ginagawa ng mga estudyante at guro ng Buhisan Elementary School dito sa Cebu City. Nakitaan kasi ng mga opisyal ng CDRRMO ng malalaking bitak ang opisina, classroom at lupa ng eskwelahan. May posibilidad ding gumalaw ang lupang kinatitirikan ng paaralan. Ayon sa punong guro ng eskwelahan, gustuhin man nilang lumipat, wala silang malilipatan. Kaya tuloy pa rin ang pagbubukas ng klase roon nitong Lunes. Handa naman daw silang magpatupad ng modular distance learning sa tuwing masama ang panahon. Sa ngayon, nasa mahigit 700 elementary students ang enrolled at mahigit 300 high school students naman ang gumagamit ng paaralan para sa night classes. Ayon naman sa Cebu City Hall, may lupa ng paglilipatan sa apektadong paaralan pero may mga proseso pa raw na kailangang gawin. Nakikipag-ugnayan na rin ang DepEd Region 7 sa LGU para mahanapan ng agarang solusyon ang problema. Samantala tuwing tag-ulan, masarap talagang humigop-higop ng sabaw. At kapag sinabing Lipa Batangas, alae, lomi na ang pambato. Yan nga ang ibinida sa isang eating competition doon. 12 empleyado ng City Hall ang kumasa sa Extra Yummy Challenge. 6 sa men's category at 6 sa women's. Para tanghalin na Lomi King and Queen, iisa lang naman ang dapat gawin. Maging pinakamabilis na magsimot sarap ng isang mangkok ng mainit, kompletos recados at OG na Lomi Batangas. Bahagi ang contest ng pagdiriwang ng 78th Cityhood Anniversary ng Lipa. Kalusugan ng mga estudyante ang isa sa mga tinututukan daw ng Department of Education para tugunan ang learning crisis sa bansa. May ulat on the spot si Maki Pulido. Maki! Magkasama ang DepEd at DOH ngayong umaga para ilunsad itong PhilHealth Consulta dito sa Esteban Elementary School dito sa May Quezon City. Dito ay pinagrehistro na yung mga magulang para maka-avail sila nitong PhilHealth Consulta package. Ito yung medical consultation at laboratory tests na sagot ng PhilHealth sa mga participating health facilities. Ang tanging requirement lamang dito, Rafi, ay magparehistro. Ang kalusugan daw kasi ng mga estudyante may kinalaman sa kanilang learning. Kaya in fact, pagkatapos silang magparehistro sa PhilHealth, meron na ring available dito ngayon sa Esteban Abada Elementary School na magpakonsulta sa doktor, pati mga laboratory tests. Aminado naman ang DepEd, Rafi, na may learning crisis sa Pilipinas kung saan hindi raw angkop sa kanilang grade level ang pagbasa at pagbilang. Reaksyon nito ni DepEd Secretary Sonny Angara sa assessment ng UNICEF na may learning crisis sa bansa. Sa assessment ng UNICEF, lumala ito noong COVID pandemic. Tiniyak ni Angara na may mga ginagawang hakbang ang DepEd to address this at ito raw ang isa sa kanilang tututukan sa natitirang 3 taon ng Marcos administration. So sabi naman sa atin dito ng principal ng Esteban Abada ay sa paaralan nila napababa naman nila yung bilang ng mga learning difficulty dahil nag one-on-one session, ito yung intervention na kanilang ginawa. Sa loob ng 1 taon ay nagkaroon ng one-on-one session yung mga teacher at mga bata post-pandemic. So ang problema raw ngayon, sabi sa atin ng principal ng paaralang ito ay gadgets. Bumabagal yung learning ng mga bata dahil sa pagtutok nila sa kanilang mga gadgets. Rafi? Maraming salamat, Maki Pulido. Abisala mga Encantadex! Finally, ay nasagot kagabi kung bakit mapupunta sa mundo ng mga tao si Danaya Sanya Lopez. Ihanda ang aking tagapagmana? Hindi ba't inihanda ko na nga si Gaia? Sundin niyo ang aking utos! Wala ni isa sa inyo ang may karapatan
mga tuwiran sa akin. Ipinakilala na si Hara Cassandra ng Lireo played by Michelle D. Gusto ni Cassandra na magtungo ang pamilya ni Danaya sa mundo ng mga tao. Kasunod ito ng pag-uusap ni Cassandra at Cassiopeia played by Solen Heussaff tungkol sa kapalaran ng anak ni Danaya. Maagang masasawi si Gaia played by Cassie Lavarias. Sa kanyang mata makikita ng sinaunang reyna na si Tera played by Bianca Umali ang bagong tagapagligtas at tunay na magmamana ng brilyante ng lupa. Ni-reveal din sa episode na si PBB, celebrity collab housemate Mika Salamanca ay si Anaka, ang alagang kwago ni Kera Mitena played by Rian Ramos. Ipinasilip naman ng ilang cast members ang kanilang behind the scenes sa set ng Sangre. Kabilang dyan sina Alena Gabi Garcia at Perena Glyza de Castro. Enjoy sa pagbabalik taping si Solen na may BTS sa kanyang hardin. May pa-BTS din si Bianca Manalo as Olgana sa Mineave. Subaybayan ang Encantadia Chronicles Sangre tuwing alas 8 ng gabi pagkatapos ng 24 oras sa GMA Prime. Nakataas po ngayon ang rainfall advisory sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado po ang Tarlac, Pampanga, Bulacan, Laguna, Bataan at sa ilang panig ng Zambales, Nueva Ecija at Quezon. Ang maulang panahon sa mga nasabing lugar ay epekto ng low pressure area o ng bagong low pressure area malapit po sa Pangasinan. Tatagal ang rainfall advisory hanggang alas 2 mamayang hapon.